Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Let's see. Okay, so we have here the Knight of Cups, the Seven of Wands, and then the Empress. Okay, so parang merong isang tao dito na paparating sa'yo or parang mag-e-express sa'yo ng kanyang interest or pagmamahal, or pwedeng ipapakita niya sa'yo yung kanyang pagmamahal at parang paninindigan kanya dito, parang ipinaglalaban kanya dito. Okay? And because of that, maaaring makaramdam ka na mahal ka nga nitong tao na to at parang mas nagiging secured ka. Okay? Pwede rin naman ang ibig sabihin nito if ever na buntis kayo or may anak kayo, parang handa na siya na panindigan yung responsibilities niya sa'yo at sa anak ninyo. Okay? And then we have here the Knight of Coins. So, talagang makakaramdam ka sa kanya ng action. Parang may mga gagawin siya na mga bagay para lang maipakita sa'yo or mapatunayan sa'yo kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya kaseryoso na itaguyod ka, or ayun nga kung meron kayong anak. Okay? And then we have here the Ace of Swords. So, pwedeng magiging malinaw ang mga bagay-bagay between the two of you. Maaaring magkaroon kayo ng open communication with each other. So, mai-express ninyong dalawa sa isa't isa kung ano yung mga thoughts and feelings ninyo ng, kumbaga, ng openly and honestly. Okay? So, dahil doon, mas magiging maganda kumbaga yung pagkakaintindihan ninyong dalawa. And then we have here the Hermit. And this will come like para siyang natauhan kasi. Okay? And dahil dito sa open discussion nyo na to, pag-uusap, pwedeng pati ikaw, may mga bagay na maliliwanagan ka. May mga bagay na ma-realize ka din na magiging cause, kumbaga, para ikaw ay mas kumampante at mas maging secured sa relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Three of Cups. So, ibig sabihin, the both of you will reconcile na or will reunite and will become happy in the next days. And then we have here the King of Cups. So, talagang mararamdaman mo dito kung gaano kanya kamahal. And the same way, mararamdaman niya rin kung gaano mo siya kamahal. Okay? And then we have here the Ten of Wands. So, pwedeng hindi sinasabi dito na mawawala lahat ng mga problema ninyo. Hindi sinasabi dito na katapusan na, kumbaga, lahat ng mga difficulties na nararanasan ninyong dalawa. Ang sinasabi lang is this time, you will feel na meron siyang ginagawa to help you with those problems. Parang mas nagiging responsible na siya, nagtutulungan kayong dalawa sa kung ano man yung mga problema na meron kayo. Okay, so in a way, hindi mo na lang solo yung mga problema na yan. So kahit na may mga problema, at least nagtutulungan kayo at pwedeng unti-unti na mawala
itong mga suliranin na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Ace of Cups, the Five of Cups, and the Nine of Swords. Okay. So, nakikita ko sa mga barahan na to, especially if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, pwedeng siya ay nakukonsensya na, nagsisisi na, nanghihinayang, okay, overthinking, basta hindi kanya maalis sa isipan niya, parang gusto niya na magkaroon kayo ng new beginning. So, pwedeng magparamdam siya sa'yo at i-express sa'yo kung ano itong mga nararamdaman niya. Okay? And then we have here the Queen of Swords. Pero mangyayari, once na nag-reach out siya sa'yo, pwede na sungitan mo siya. Okay? And then we have here the Death card. So, parang, nabuhay ka na naman. Yun yung sasabihin mo sa kanya. Anong nangyari? Bakit ka nagpaparamdam ngayon sa akin? Nagbago ka na ba? Nagsisisi ka na ba? Parang sinusumbatan mo siya. Basta sinusungitan mo. Pwede nga rin na hindi mo siya pansinin. Okay? And then we have here the Page of Cups. Pero he or she will become very persistent then. Okay? So talagang water sign to. Patuloy ka niya na susuyuin. Hihingi siya ng patawad sa'yo. Sasabihin niya talaga sa'yo, magiging vocal siya sa kanyang damdamin. In a way din kasi parang siya hindi kasi matake talaga ng konsensya niya. So, kailangan niya na humingi ng paumanhin sa'yo, ng sorry sa'yo. At, pwedeng lahat ng iniisip niya, nararamdaman niya, sasabihin niya. Tapos, sasagutin mo siya ng, deserve mo yan. Okay? And then, we have here the Chariot. So, patuloy na kikilos itong tao na ito hanggang sa bumigay ka. Okay? So, pwede na mag-progress yung inyong communication. Pwedeng magsimula ulit kayo na magbiruan, maglandian, ganyan. And then, pwede rin na may mangyari ulit sa inyong dalawa. Okay? And then, we have here the Hierophant. Okay? Parang mas mauuna pa na may mangyari sa inyong dalawa bago na magkaroon kayo ng commitment with each other. Or parang, siguro after na may mangyari, parang, sige, tayo na ulit. Pinapatawad na kita. Parang ganun. Okay, pero ayun nga, andito naman si Hierophant. So, ibig sabihin, the both of you will be together again in a committed relationship. And dalawa naman yung aces dito. So, ibig sabihin talaga, it's a new beginning. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Four of Swords, the Three of Coins, and then we have here
The Eight of Swords. Okay. So, just when you thought na okay ka na, just when you thought na naka-recover ka na, naka-move on ka na, ganon, na relax ka na, kalmado ka na, wala ka nang iniisip, ganyan, biglang merong makikipag-ayos sa'yo. At dahil magpaparamdam muli sa'yo, itong tao na ito, naging feeling helpless and lost ka na naman. Kasi nga, ikaw ay marupok. Okay. So, lahat yung mga drama-drama mo dito na, oh, I feel good about myself. I'm over him or her. Relax na ako. Move on na ako. Biglang, ayun. Cry ka na naman. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay? And then we have here the Six of Cups. So, dalawang nakikipag-ayos. And then here is nakikipag-bate. Nakikipag-reconcile. So, definitely there is somebody who's going to reach out to you para makipag-balikan. Okay? And then, Eight of Wands. So, definitely, makikipag-communicate yung tao na to sa'yo. Ewan ko kung bakit nakikita ko lang dito is communication. Either text, call, ganon, chat, ganyan. Okay? And then, we have here the Queen of Cups. So, this is somebody that you really, really, really love. Okay? Kaya, ang hirap para sa'yo na i-resist itong tao na ito. Okay? And then, we have here the Ace of Coins. So, dahil dyan, bumigay ka na nga ng tuluyan dito at naging kayong muli. Pero, in fairness naman, yung pagkikipagbalikan niya sa'yo, parang ang dating is talagang seryoso siya. Talagang committed siya. Okay? Na pwedeng taking your relationship into the next level. Okay? And then we have here the Tower. Ba't nandyan si the Tower? And then the Magician. So, ang nakikita ko lang dito is trying to really make things work between the two of you. Okay? Pwede kasi na siguro nailabas na lahat ng mga hindi magagandang bagay sa relationship ninyo. May mga bagay na na-expose, kumbaga. So, dahil doon, mas madali for the both of you to rebuild the relationship. Okay? Parang kumbaga, inalis nyo na, naalis na yung mga hindi magagandang bagay, kaya may way na, may space na para sa mga magagandang bagay na mangyayari. Okay? And mukhang makakaramdam ka talaga ng effort sa part niya na parang ginagawa niya. Lahat ng makakaya niya in order to fix kung ano man yung nasira sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.